To, dito tayo. Good news naman ito, ka-coffee. Hoy, congratulations agad, no? Pansinin naman natin, ka-coffee, ang accomplishment. Maliit na accomplishment ito, ka-coffee, pero pag naipon-ipon ito, malaking impact po nito sa ating taong bayan, no? Congratulations sa ating presidente dahil unti-unti na pong nagbubunga yung kanyang pagsusumikap doon na mapaunlad yung ating ekonomiya. At isang indicator dito, ka-coffee, ng tagumpay itong pagbaba o pagbagal ng inflation rate, no? Uy, good news ito, ka-coffee, ha, dahil malaki rin ang binaba, ka-coffee. Ilang puntos din ang ibinaba ng inflation sa buwan po ng Oktubre kung i-compare natin ito sa buwan ng September. Ibig sabihin yan, ka-coffee, mas gagaan po yung presyo ng mga bilihin, yung mga kinukonsumo natin, ka-coffee, dahil bumabagal ang inflation, mas marami na tayong mabibili. Halimbawa, sa 1,000, kung noon kakapiranggot lang ang mabibili mo, dahil sa pagbagal ng inflation, dadami na, ka-coffee, madadagdagan kahit pa paano yung ating mabibili. And again, congratulations yan sa ating presidente. Of course, siyang head, kumbaga driver, siya ang piloto ng pagpapatakbo ng ekonomiya ng bansa, no? At malaking bagay ito, ka-coffee. Good news ito dahil sa pagbaba ng inflation. Teka, i-share ko sa inyo, ka-coffee, itong mga figures na ito, no? Sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Ayan, sige. Kung nakikita nyo dyan sa inyong screen, yan, mga presyo yan, ka-coffee, ng bigas. Sige. For the rice prices, no, month on month ay bumababa na ang rice price sa Pilipinas. Sana magtuloy-tuloy yan, ka-coffee, no? Walay mo, yung pangarap na 20 pesos per kilo ng bigas, hindi na maging pangarap, maging reality na yan. Oy, except doon sa mga bitter. Except doon sa mga hindi naniniwala na may pag-asa pa. Di ba? Sige, ito yung mga presyo ng regular milled rice. Nationwide rice price ito, ha. Ang average natin ngayong October, o nitong October lang, ilang linggo na kalilipas, 45.40 per kilo po ang presyo. Kung ikukumpara nyo siya noong Setyembre 2023, 47 po yan. So kahit pa paano, 2 piso ang ibinaba, ka-coffee, no? Indikasyon ito ng pag-unlad o pag-usad ng ating ekonomiya. Dito naman po sa NCR noong September, nasa 43 po yan, bumaba po ng piso. Nakba dito, kahit piso ito, kung 10 kilo na kukonsumo mo sa loob ng isang linggo, 10 piso na rin po yan, di ba? Sa isang buwan, 40, dagdag 1 kilo na naman yan. Areas outside the NCR, ito po yung presyo noong September, nasa 47.6. Ngayong October, nabibisaya na naman tayo, ngayong October, nasa 45.50 na lang po ang presyo. Again, congratulations PBBM, congratulations sa administrasyon dahil sa patuloy na pagsusumika para mapabuti po itong presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan yun, ka-coffee, isa sa challenge yan sa pagpapatakbo ng ekonomiya, no? Presyo ng bigas, presyo ng gasolina. Matutukan ito, ka-coffee, no? Kasi marami tayong kinukonsumo ng mga produktong ito. Kumbaga, ito, ka-coffee, basic commodity natin ito Kaya dapat stable yung prices na ito. And malinaw naman yan sa administrasyon na ito, tinututukan itong pagkontrol dito sa presyo ng mga basic commodity na ito. Batay po yan sa batay po yan sa report ng PSA, ha. Ito, rise inflation para sa October 2023. Note, patuloy na bumabagal ang rise inflation rate ng bansa. Yung nationwide rise inflation rate natin noong September, nasa 17.6% yan. Bumaba po yan ng almost more or less 4 points, no? Nasa 13.2% na lang po dito October. Who knows? Pagdating ng November, ka-coffee, no, baka pumalo na lang yan ng 10, pumalo na lang yan ng 11 or 9, di ba? Antay lang tayo, ka-coffee. Unti-unti magbubunga rin itong mga paghihirap, itong mga itinatanim ng ating administrasyon. Sa NCR, mula sa 10.6% noong September, nasa 8.4 na lang po ito ngayong October. So malaking bagay po yan para sa ating mga kababayan na kumukonsumo ng mga produkto na ito. Again, syempre good news ito, hindi masyado itong hina-highlight, no? Hindi masyado itong binabalita ng ilang media. Pero tayo syempre, dito tayo, ka-coffee, para i-report itong magandang balita na ito, particular po dito sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin. At ito naman, ka-coffee, kanina mula sa Department of Finance, ito headline, inflation drops to 4.9% in October 2023.
mas mababa po yan sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang inaasahan noon, ito, kumbaga nandiyan level, ito yung forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas bumaba pa yan doon sa forecast. Ibig sabihin, mas gumanda pa yung performance ng ating leadership, no? Gumanda yung performance ng ekonomiya natin as compared doon sa ini-expect ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Overall inflation in the Philippines dropped to 4.9% in October 2023 from 6.1% in the previous month. At taas ito ka-coffee The last month, noong September, 6.1 yan. And then ngayon, 4.9 na lang yan. Tingnan natin, baka sa mga susunod na buwan, pumalo na lang yan ng 3%, 2%. Ay, malaking bagay yan para sa ating mga kababayan. Sana magtuloy-tuloy pa yan ka-coffee. Lalo pat yung mga investment pledges, nagsisimula na pong ma-realize, nagsisimula na pong mabigyan buhay at gumagawa na po ito ng mga trabaho at mag-stable na yung ating ekonomiya. Tanim lang ng tanim, eventually, aanihin din natin yan. This brings the year-to-date inflation rate to 6.4%, closer to the Development Budget Coordination Committee assumption na 5% to 6% for the full year 2023, but above the government's inflation target of 2 to 4% for the year. Ang inflation rate ka-coffee, isa lang yan sa mga indicators, no, ng pag-usad ng ating ekonomiya, pag-unlad ng ating ekonomiya. Hindi lang naman yan yung batayan natin ka-coffee, no? Pero syempre, yung mga negosyante abroad, yung mga nagpapautang, halimbawa sa Pilipinas, yung ating mga kliyente sa ibang bansa, syempre, nagiging batayan din nila. Kaya maganda yung inflation rate natin dito. Hindi ganoon kataas, no? Hindi ganyan kasama, kasi kung ganyan kasama yan, mawawala ng tiwala yung mga investors na papasok sana ng Pilipinas. Iyan pa naman yung priority ngayon ng ating administrasyon din. Hikayatin itong mga investors na ito, itong mga mamumuhunan, pumasok po kayo dito sa Pilipinas, mamuhunan po kayo dito at magagaling ang mga manggagawang Pilipino at binabago na po natin yung mga polisiya natin, nagkakaroon po ng mga changes sa ating mga batas para mas maging friendly ito sa mga investors. Yan yung mga tinututukan ngayon ng ating administrasyon. At sa pagbisita ng ating presidente sa iba't ibang bansa, nanghihikayat ito ng mga mamumuhunan. Pasok po kayo dito. Maganda pong magnegosyo sa Pilipinas. Kaya wag natin sirain. Suportahan natin itong ginagawa ng ating administrasyon na manghikayat pa ng mga investors, gumawa ng maraming trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino. Again, congratulations. Sana magtuloy-tuloy pa po yan sa NEDA. Siyempre, nagsusumikap din po ang NEDA, Department of Finance, DBM, yung ating mga technocrats, mga policy makers natin. Siyempre, congratulations din sa inyong tulong, no, para suportahan yung legislative agenda ng ating presidente. Sa ating mga economic managers, maraming salamat po sa inyo. Sana magtuloy-tuloy pa ka-coffee itong pagganda ng inflation rate at again, isa lang ito sa indicators ng pag-asenso ng ating bansa. Bakit kasi hindi nyo binibigyan ng candy ang anak niya? Kaya ayun, nag-aalboroto sa galit yung matandang gurang, sabi ni Bentong Vlog TV. Kaya ito, ang tinutukoy niya rito, yung previous topic natin, no, kay PRRD. Charilyn Tada, hindi madaling bumangon sa pagkakasadlak ang ekonomiya, lalo na't wala namang investment na maayos noong nakaraan, sabi ni Charilyn Tada. May punto ka dyan, ma'am, no? Kasi build the confidence muna, no? Kumbaga, establish mo muna yung bansa mo, yung pundasyon mo para magtiwala ka-coffee, no? Yung mga investors na pumasok sila dito sa Pilipinas. Mabuhunan sila dito sa Pilipinas. And slowly mararating natin yan. Ma'am Cecilia Peña, tama ka-coffee. Good news yan. Kaya lang di na-highlight sa balita dahil sa patuloy na usapin regarding sa confidential funds. Yung iba intentional talaga, hindi hina-highlight. Pero yan, i-highlight natin yan ka-coffee, no? Para mabigyan ng credit ang dapat mabigyan ng credit. Dahil good news ito, ka-coffee, no? Yun nga lang talagang hindi na-highlight. Ano sa tingin ninyo, ka-coffee? Sige, i-share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Grabe 40 minutes na tayo nagsasalita dito. Dan tuloy-tuloy at marami pa rin tayong viewers na sa Facebook. Shoutout din natin si Ma'am Shelo Dacusi. Ma'am Shelly D. Nasa Facebook kay Marilu Lapada, Edna Ben Arcega. Shoutout po sa inyong lahat na nakatutok sa atin sa Facebook. Kay Ma'am Gloria Constantino, Arthur Estabilio, Fernando Socorro Ongtangco, Romeo Concha. Shoutout po sa inyong lahat ka-coffee. At sa lahat ng ating mga ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig,
Magandang araw po sa inyo. Sana naka-follow na po kayo, naka-like na kayo sa ating Facebook page ang Ka-Coffee. At kung kayo ay nasa YouTube, i-click lang po ang subscribe. Libre po yan, alright? Aba, ng stream natin ngayon ha. Ang bilis ng oras, nakaka-41 minutes na agad tayo. Ako'y magpapaano muna sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkita-kita ulit tayo sana bukas, no? Para pag-usapan itong mga usaping politika na nakaka-apekto sa buhay ng bawat Pilipino. Ako po si Ka-Coffee. Paalam po sa inyo. Bye-bye at magandang gabi po sa inyong lahat.